Alam nyo, minsan nakaka-curious kung paano nabubuo ang pananaw ng isang tao, di ba? Sa pag-uusap natin ngayon, susubukan nating silipin ang kakaibang mundo ni Narciso o Lalo. Ang lahat ng ito, base lang sa mga bagay na siya mismo ang nag-post sa social media. Okay, para masimulan natin, unahin na natin yung pinaka-dramatiko, yung pinaka-sentro ng buong kwento niya. Ito yung parang puso ng lahat. Grabe! Ang bigat ng paratang na yan, di ba? Yan mismo yung statement na nagbubukas ng isang malaking misteryo sa kwento niya. Kasi ang unang tanong agad sa isip natin, sino ba yung sila na tinutukoy niya? At bakit naman daw siya gustong patahimikin? So, itong paniniwala niyang ito na may banta sa buhay niya, hindi yan basta galing sa kung saan. Para sa kanya, may mas malalim itong pinanggagalingan. Sabi niya, galing daw ito sa mga direktang mensahe mula sa Diyos tulad nitong post na to. Kaya eto na yung tanong, ano ba talaga ang sinasabi ng mga mensaheng yan? Okay, so dito na papasok yung dalawang pangitain na sinasabi ni Olalo. Ito raw yung pinakapundasyon, yung pinakaugat ng lahat ng paniniwala niya. So meron tayong dalawa, yung panaginip tungkol sa isang galit na pare at yung pangitain naman tungkol sa isang master mason. Magkaiba yung kwento, di ba? Pero para sa kanya, pareho lang ang tinutumbok nitong dalawa. Halika, isa-isahin natin. Umpisahan natin sa panaginip ng galit na pare. So sa panaginip niya, may nakita siyang pari na sobrang galit, hinahampas yung mesa. Tapos may isang lalaki na inabutan ng isang bungkus ng pera. At may narinig siyang boses, Narciso o Lalo ito o. Para sa kanya, simple lang ang ibig sabihin niyan. Yung pare at yung pera, patunay daw na ang mga reliyosong tao ang naglagay ng 1.5 million na bounty sa ulo niya. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang pangitain. Ito yung tungkol sa Master Mason. Dito nakita siya ng isang lalaking mali yung pagmamason. So, anong ginawa niya? Pinahinto niya, tapos tinuruan niya ng tama. Ang ganda, di ba? Pero pag alis niya, yun na. Sinundan siya, binato ng tinapay, tapos hinabon pa ng mga aso. Dito mo makikita yung tema, yung pagtuturo ng walang hinihinging kapalit, tapos ang isusukli sa'yo, galit. Ito yung naging sentro ng misyon niya. So dahil sa mga personal na pangitain na yan, nabuo yung mas malawak niyang pananaw. At dito na tayo papasok sa matinding niyang kritisismo laban sa organisadong relihiyon. Ayan, walang preno, walang paligoy-ligoy, diretsahan niyang sinasabi, yan ang pinaka-core ng argumento niya laban sa relihiyon at ramdam mo yung bigat ng paniniwala niya dyan, no? At ganito niya iyan ipinapaliwanag. Tingnan niyo raw ang kasaysayan. May Hudaismo, tapos dumating ang Kristyanismo, tapos Islam, at ngayon ang dami-dami pang iba. Ang punto niya, bawat isa sa mga yan, sinasabing sila lang yung tama, sila lang yung daan. Para sa kanya, hindi yan lohikal. Parang may mali sa sistema, di ba? So, dinetalya pa niyan sa isang banda. Ano ba ang pangako ng relihiyon? Kaligtasan, di ba? Gabay mula sa Biblia, kabanalan. Pero para sa kanya, ano ang katotohanan? Yung kaligtasan daw naging parang pyramid schemas para sa pera. Yung Biblia, ginagamit para sa kontrol. At yung kabanalan, pagkukunwari lang daw. Yan ang pananaw niya. So bakit siya target? Bakit may banta sa buhay niya? Ayon sa kanya, simple lang daw ang motibo, pera. Ang logic niya, pag natututo daw ang mga tao na mag-isip ng tama para sa sarili nila, titigil silang magsimba. At kapag tumigil silang magsimba, titigil din silang magbigay ng pera. Doon daw sila tatamaan. Okay, so malinaw na yung mga bagay na kinukontra niya. Pero hindi lang naman puro kontra. Meron din siyang solusyon, ika nga. May isinusulong siya. At dito na natin pag-uusapan yung personal niyang filosofiya, ang konsepto ng puna. Ano ba tong puna? Para kay Olalo, hindi ito yung negative na puna o paninira na alam natin. Sa kanya, ang puna ay isang paraan ng pagtuturo, ng pagwawasto. Isang gawa na galing sa pagmamahal para tulungan yung kapwa mo. At ang pinakamahalaga, hindi ka umaasa ng kahit anong bayad o kapuri. Ito yung alternatibo niya sa sistema. At para patunayan na hindi lang to teorya, ang dami niyang kwento. Mga totoong nangyari daw sa buhay niya, mula sa pag-awad sa mga batang nag-aaway, pagharap sa mga magnanakaw, hanggang sa pagtuturo sa isang helper para maging master mason. Nagturo siya ng pagkakarpintero, natuto siyang mag-ayos ng electronics, natuto siyang magluto para sa higit 80 katao. Lahat yan, para sa kanya, ay puna in action.
Yan na mismo yun. Dito mo makikita kung saan talaga nang gagaling ang motibasyon niya. Hindi sa kung anong sasabihin ng iba, kundi sa simpleng katotohanan na may nagawa siya, na may naituro siya. Yung saya niya, nasa akto mismo. So para tapusin tong pagtalakay natin, balikan natin siya. Siya bilang yung minsahero. Ano ba yung paninindigan niya sa gitna ng lahat ng ito? 16 na taon. Isipin niyo yun, 16 years. Ganyan na raw siya katagal sa misyon na to, simula pa noong 2010. At sa loob ng lahat ng panahong yan, tuloy lang siya kahit paramdam niya na may banta sa buhay niya. At dito na nasasagot yung misteryo sa simula. Bakit hindi siya takot? Kasi para sa kanya, simple lang. May ganap siyang tiwala sa proteksyon ng Diyos. Naniniwala siya na kapag kinalaban mo siya, hindi naman talaga siya yung kinakalaban mo, kundi yung power ng Diyos. So, dito natin iiwan yung usapan, napaka-specific ng kwento ni Narciso o Lalo, 'di ba? Pero nagbubukas ito ng isang mas malaking tanong para sa ating lahat, lalo na ngayon, sa panahon ng social media kung saan lahat pwedeng magsalita. Paano na nga ba natin titingin ang mga nagsasabing sila ay propeta? Paano natin susuriin ang kanilang mga mensahe? Yan ang isang bagay na maganda sigurong pag-isipan.